Mariam, tignan mo tong dugo sa karne. Hindi ba masyadong malinaw yung kulay? Sa tingin ko hindi yan galing sa baka o baboy. Wala nang makakapigil sa akin. Ngayong alam nyo na, ang dugo ng uma magiging apoy na susunog sa buong bayan. Hindi ko hayaang mangyari yun! Lahat kayo ay mamamataw! Mahirap maging manunugis. Hindi ng tao, kundi manunugis na mga aswang. Nagkaroon ako ng isang misyon. At yun, ang tugisin ng mga aswang. Sa isang liblib na lugar ng Siquijor, ilang taon na rin ang nakakaraan. Para maunawaan niyo ang lahat, ako nga pala si Mariam. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mariam, teka lang. Bakit parang seryoso mo kanina pa? Baka naman gutom ka lang. Huwag mo agad paghinalaan yung tao na aswang. Ano ka ba? Gutom ako? Hindi ako yung tipong nagiging praning pag walang kain, Tonton. Pero kapag may naaamoy akong dugo, may hindi pang karaniwan, hindi ko pinapalampas yun. Papalapit to si Arnold. Teka, bakit siya papalapit dito? Aba, malay ko ba? Aba, kayo pala yung bagong dayo dito sa bayan namin. Madalas ko kayong nakikita sa palengke at napapansin ko na palagi kayo nakatingin sa mga pinamimili ko. Stalker yata yan at kilala ang pangalan ko. Pasensya ka na. Mahilig lang talaga akong tumingin sa mga bagay-bagay eh. Mukhang palagi kang may dala niyan ah. Hoy Mariam, huwag kang ganyan. Baka isipin na Arnold, stalker ka eh. Sa totoo lang, mahilig ka lang naman manghula ng kung ano-ano eh. Hindi to hula, Ton. Instinct ang tawag doon, no? At sa tagal kong naglalakbay, hindi pa ako nagkakamali sa amoy ng dugo, no? Huwag mong sabihing pinaghihinalaan mo ko. Nako, hindi ko alam kung matatawa ako o may inis sa tapang mo, Mariam. Ano ka ba? Hindi ako basta-basta nangihinala, Arnold. Hindi pa nagkakamali ang radar ko. Alam kong may laman ng hinala ko. Alam mo Arnold, ako na humingi ng pasensya sa kaibigan ko. Ganito yan eh. Feeling niya isa siyang detective na may hawak na barahan ng katotohanan. Interesting yan ah. Pero Tonton, mas delikado ang may malakas ang loob kaysa sa taong takot. Nako, may punto ka, Arnold. Pero mas nakakatakot yung taong may tinatago. Sa palengke, karne ang dala mo. Pero bakit sariwa pa ang dugo na nakalagay sa plastic mo? Habang ang tinitinda ng iba tuyo na. Sa tingin ko nagkakamali ka lang. Hindi lahat ng dugo pare-pareho, Mariam. Ay nako, naririnig niyo ba ang sarili niyo? Huwag kayong magyabangan na dalawa ha. Hindi naman ako nakikipagbangayan eh. Gusto ko lang naman malaman ng totoo. Kung gusto mo ng pruweba, Mariam, pwede kitang dalhin sa bahay namin. Doon ko tinatago lahat ng binibili ko. May kita mo kung may dapat kang katakutan. Pero sigurado ako na walang nakakatakot doon. Okay, sige. At tandaan mo, Arnold, hindi ako pumapasok sa bahay ng iba na walang dalang bala. Habang nakatayo kami sa gitna ng palengke, ramdam ko ang bigat ng tingin ni Arnold sa akin. Parang nilalaro niya lang ako. Sinusubok kung gaano kalalim ang pagdududa ko sa kanya. Pero hindi ko basta-basta binibitawan ang ganitong uri ng pakiramdam. Bilang manunugis, sanay na akong makaramdam sa kakaibang presensya. At sa tuwing may dugo akong naaamoy na parang galing sa nilalang na hindi tao, kumakabog ang dibdib ko. Si Tonto naman, gaya ng dati, kinakabahan, pero pilit na nagbibiro para gumaan ang sitwasyon. Hindi niya alam, sa likod ng biro niya, nanganganib na pala kami. Mariam, sigurado ka ba na gusto mong sumama sa bahay ni Arnold? Eh kung totoong ang aswang siya,
Hindi ba't parang ikaw na mismo nag-alok ng sarili mo sa kanya? Alam mo, mas gugustuhin kong malaman ng totoo kahit na anong mangyari. Ayoko ng puro hinala lang, no? Alam mo namang mission ko, hindi ba? Mabuti naman. Yan ang gusto ko sa'yo, Mariam. Kakaiba ang tapang mo na hindi ko nakikita sa mga taga rito. Pero tanda mo, hindi lahat ng matapang ay nananalo. At hindi rin lahat ng mayaman ay inosente. Arnold, ama ba ako? Mariam, tama na nga yan. Sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Kung may sikreto man si Arnold, malalaman at malalaman din yun ng mundo. At alam kong kaya mo yung gawin. Ang tapang ng mga salita mo. Pero minsan, ang sobrang katapangan, yan din ang nagiging daan ng kapahamakan. Diyos ko, bakit ba parang chess game tong usapan nyo? Nagugutom na ako, Mariam. Kumain na muna tayo sa kainan ni Aling Susing. Eh kung ayaw mong sumama ton, umuwi ka na. Hindi kita pipilitin, okay? Oh, hindi pwede. Baka mapahamak ka, no? Tsaka walang magdadrive ng motor mo eh. Gusto ko yung sagot ng kaibigan mo, Mariam. Napaka-loyal niya. Oo, loyal yan si Tonton. Pero hindi yan dahilan para magpakumpiyansa ako. Kaya sige Arnold, payag ako sa gusto mo. Bukas, pupunta kami sa bahay ninyo. Bukas? Kung yan ang gusto mo, walang problema. Pero wag mong kalimutan, minsan ang isang gabi ay mas mahaba kaysa sa iniisip mo. Narinig mo yun? Parang may laman ang sinabi niya, Mariam. Baka naman patibong to. Oo, narinig ko. At doon ako magaling sa pagpasok sa patibong at pagbaliktad nito. Gusto ko yung kumpiyansa mo, Mariam. Pero kapag natuklasan mo ang hindi mo kayang tanggapin, sana wag mong sisihin ang pagiging matapang mo. Alam mo, hindi ako natatakot sa katotohanan, Arnold. Mas natatakot ako sa mga taong may itinatago. Kinabukasan, hindi ko mapigil ang kabahan. May kakaibang pakiramdam na dala ng paanyaya ni Arnold. Pinapasok niya ako sa kanyang mundo. Habang sinasabi niya ang mga linya na may halong babala, mas lalo akong nahihikayat na tuklasin ang sikreto niya. Si Tonton, gaya ng dati, nagrereklamo pero hindi ako iniwanan. Sa kabila ng takot niya, kasama ko pa rin siya. Minsan, naiisip ko, siya ang mas matapang sa aming dalawa. Kasi kahit alam niyang pwede siyang madamay, nasa tabi ko pa rin siya. Mariam, tignan mo tong dugo sa karne. Hindi ba masyadong malinaw yung kulay? Sa tingin ko, hindi yan galing sa baka o baboy. Oo, yan nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Amoy pa lang kakaiba na eh. Ang hilig nyo talaga mag-isip ng kung ano-ano. Kung gusto nyo, pwede kong ipakilala sa inyo ang mga katiwala ko sa asyenda. Baka masagot nila lahat ng tanong nyo. Eh di mas maganda nga yun. Arnold, bakit hindi ka ang sumagot? Tsaka bakit ba ikaw mismo ang nagpupunta sa palengke? Hindi ba may mga tao ka naman para gawin yon? Kasi may mga bagay na gusto kong ako mismo ang nakakakita. Ang dugo, halimbawa, dapat sariwa kapag nadala sa bahay. Oh, kita mo na? Ikaw na mismo ang nagsabi. Obsession mo ang dugo. Obsesyon? Masama na ba ngayon ang ginawa ko? Gusto ko lang ng sariwang karne. Mukhang sanay ka nga sa sariwang karne. Sanay kita ako, Mariam. Gusto ko na rin magduda sa kanya. Matagal na akong may duda, Ton. Kailangan lang natin ng preba. Kung gusto mo ng pruweba, dadaling kita sa kwarto kung saan ko tinatago lahat ng karne. Pero baka hindi mo kayanin ang makikita mo. Hindi ako aatras sa gusto mo, Arnold. Eh, paano kung tama siya, Mariam? Paano kung hindi mo kayanin ang pagiging aswang niya? Ton, sanay na ako sa dugo. Alam mo naman kung ano ang trabaho ko, di ba? Isa akong manunugis at kailangan kong malaman ng totoo. Alam mo, Mariam, gusto kitang kausap. Pero mas maganda sigurong makita kung paano mo haharapin ang makikita mo sa bahay namin mamayang gabi. Sige, pero siguraduhin mong handa ka rin kapag natuklasan ko kung ano ka talaga. At doon nagsimula ang kaba
na hindi ko pa naramdaman dati. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka hindi lang basta aswa ang kaharap ko. Si Arnold, mayaman, maginoo, at tila ba walang kinatatakutan. At sa bawat salita niya, may halong lihim na pilit niyang tinatakpan. Si Tonto naman, kahit nanginginig, sumama pa rin sa akin. Mahigpit ang hawak ko sa kamay niya. Alam kong ang susunod na gabi ang magpapasya kung sino ba talaga si Arnold. Isang inosente o isang awok na matagal ko nang hinahanap. Mariam, seryoso ka ba talaga dito? Parang hindi ako mapakali. Ibang klase yung tingin ni Arnold kanina. Parang alam niya na yung susunod na galaw natin. Kaya nga kailangan nating pumunta sa bahay niya. Kung may tinatago siya, mas mabuti na makita ko kaysa naman puro ako hinala, no? Ang tapang mo talaga, Mariam. Alam mo, karamihan ng tao dito, malaman lang na may aswang, takbuhan na agad. Pero ikaw, hinahabol mo pa ang panganib. Hindi ako kagaya nila, Arnold. Gusto ko lang makatiyak kung tama ang nararamdaman ko tungkol sa pagkatao mo. Mas gusto kong sumugod kaysa maghintay na lang ako ng unang atakihin. Ang hirap niyong intindihin pareho. Itong si Arnold gustong magtago. Ito namang si Mariam gustong sumugod. Ako gusto ko lang mabuhay ng mas matagal. Huwag kang mag-alala, Ton, ha? Hindi ko hahayaan na mapahama ka. Kung handa na kayo, pumunta na lang kayo sa bahay mamaya 9:00. Huwag kayo malilate ha. May mga bagay na mas magandang makita kapag madilim. Diyos ko po. Hindi ba pwedeng umaga na lang? May araw. May manok na tumitilaok. May kapitbahay na naglalaba. Baka pwede yun. Hoy, Arnold, huwag mo ngang isipin na natatakot ako sa dilim. Kung ano man yung tinatago mo, haharapin ko. Mabuti naman kung ganun. Kasi sa kadiliman, lumalabas ang totoong kulay ng tao. Aba, parang may malalim na ibig sabihin yan ah. Hindi lang dugo ang may kulay. Pati rin pala ang kaluluwa. Alam mo, Ton, minsan may sense din yung sinasabi mo kahit na nanginginig ka. Alam mo, Mariam, minsan naisip ko baka hindi mo lang ako pinaghihinalaan. Baka sinusubukan mo rin akong unawain. Hindi kita kailangang unawain, Arnold. Ang trabaho ko, sugpuin ng masama. Kung wala kang tinatago, mapapadali ang usapan natin. At kung meron kang tinatago, sana wag mo kaming gawing hapunan. Nakakatawa ka, Tonton. Alam mo ba na yung pinaka nakakatawa, sila yung unang natitikman ng gabi? Natigilan si Tonton sa sinabi ni Arnold. Kaya natahimik ang kaibigan ko. Habang naglalakad kami paalis ng palengke, ramdam ko ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Pinipilit niya na gawing biro ang bawat salita niya. Pero malinaw sa akin na may laman ang mga yon. Hindi basta salita ang lumalabas sa bibig niya. Para bang bawat kataga may tusok sa kalamnan. Si Tonto naman, hindi mapakali. Nagbibiro din minsan, pero ramdam kong gusto niyang umatras. Hindi ko alam kung tapang ba o pagkabaliw ang nagtutulak sa akin para puntahan ang bahay ni Arnold. Ang tanging sigurado ako, kailangan kong malaman kung sino ba talaga siya. Mariam, tignan mo yung motor mo. Ayaw yatang sumama eh. Kanina pa hindi nag-i-start ng maayos. Natural lang yan, Ton. Marami na tong pinagdaanan eh. Mas mabangis pa nga at nakakatakot pa kaysa kay Arnold. Alam mo, bagay sa yung motor na yan. Matapang, matigas, pero halatang pagod na rin. Parang ikaw, Mariam. Huwag kang mag-alala, Arnold. Kahit pagod na ako, kaya ko pa rin manugis. Hindi na kayo mga bata. Ano yung ginagawa nyo? Ligawan stage? Naging third wheel pa talaga ako. Manahimik ka nga dyan, Tonton, pwede ba? Ang kailangan ko, matapos ko na yung mission ko. Alam mo kasi, Mariam, ang mga laban, nauuwi rin sa kakaibang koneksyon. Ayan oh. Connection daw, Mariam. Kung aswang ka, sana lang magbago ka na at huwag ka nang manakit ng kapwa mo.
Huwag ka nga magpatawa, Ton. Arnold, kung iniisip mong malilim lang mo ako sa matatamis mong salita, nagkakamali ka. Hindi lahat ng matamis ay panlilin lang. Minsan, totoo rin, Mariam. Ewan ko sa inyo, pero ako mas gusto ko ng matamis na tao kaysa matamis na salita. At mas gusto ko ang mapait na katotohanan kaysa matamis na kasinungalingan. Gusto ko yung linya mo, Mariam. Pero sana kayanin mo nga ang pait kapag nasa harap mo ng katotohanan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako sumusuka ng dugo. Ako kaya, Mariam. Paano kung mahimatay ako? Baka naman iwan mo ako ha? Malalagot ka talaga sa akin. Depende. Dahil mabigat ka eh. Hahayaan na lang kita. Hoy, wala namang ganyanan. Pagdating ng gabi, halos hindi ako mapakali. Nakatitig lang ako sa labas, habang si Tonton walang tigil sa pagdarasal. Ang bahay ni Arnold, malaki at nakatayo sa gitna ng madilim na lupaing malalayo ang kapitbahay. Isa siyang hari sa kanyang kastilyo. Nang pumasok kami, ramdam ko agad ang kakaibang lamig. Hindi ito normal na dala ng hangin. May nakadikit na kaluluwa sa balat ko. Nakita ko ang mga pader. Puro lumang larawan ng pamilya niya. Para bang lahat ng mga mata nila nakatingin sa akin. Naramdaman kong hindi ito ordinaryong bahay. Maraming sekreto ang nakapaloob dito. Welcome sa bahay namin. Sana maging komportable kayo. Komportable? Arnold, kahit libreng pagkain pa dito, hindi ako magiging komportable. Nananayo nga yung mga balahibo ko. Laki naman ng bahay mo, Arnold. Pero kakaiba ang amoy. Hindi ko matukoy kung ano eh. Baka imahinasyon mo lang. Minsan ang utak natin gumagawa ng mga bagay na kinatatakutan natin. Pinapaniwala tayo sa kung anong gusto nating paniwalaan. Imahinasyon? Naramdaman ko may dumaan na anino sa likod ko kanina eh. Siguro multo yun ang mga dati naming kasambahay na sumakabilang buhay na. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot sa multo, Arnold. Mas kinakatakutan ko ang mga buhay na nagbabalat kayo. May punto ka naman. Pero hindi lahat ng nagbabalat kayo masama. Minsan, paraan lang yun ang pamumuhay nila. Arnold, pwede bang dumiretso na lang tayo sa kwarto na sinasabi mo? Oo nga, Arnold. Yun naman talaga ang ipinunta namin dito eh. Sige, kung yun ang gusto nyo. Pero bago kayo pumasok, isipin nyo muna kung kaya nyo tanggapin ang makikita nyo. Handa na ako kanina pa, Arnold. Buksan mo na yung pintuan. Diyos ko po, Mariam. Sigurado ka ba dito? Kasi ako, ready na akong himatayin kahit na anong oras. Oo, sigurado ako. At kung may mangyari mang masama, huwag kang tumakbo, okay? Kumapit ka lang sa akin. Sige, pumasok na kayo. Basta huwag nyo akong sisisihin kung hindi nyo kayanin. Sapagkat dito, lumalabas ang tunay na anyo ng dugo. Mas lalo kung gustong makita yan. Binuksan ni Arnold ang isang malaking pintuan sa ilalim ng hagdan. Amoy dugo agad ang sumalubong sa amin. Pero hindi ito amoy ng karne ng baboy o baka. Kakaiba, parang dugo ng hayop na hindi ko pa nakikilala o dugo ng tao. Nakatingin ako kay Arnold. Nakangiti siya. Parang proud na proud sa pinakita niya sa amin. Si Tonton halos mahimatay na. Humawak siya sa braso ko. At doon ko nakita ang isang batsa ng karne na kulay itim ang dugo. Kumikinang ito sa ilalim ng dilaw na ilaw ng bumbilya. Muntikan pa akong sumuka dahil sa kakaibang amoy. Mariam! Mariam, ano ba to? Hindi ko na kaya. Parang gusto ko na umuwi ng probinsya namin kahit maglakad ako buong gabi. Makauwi lang. Tumigil ka nga, Tonton. Kung matatakot ka, magiging pagkain ka. Yan pa nga lang, natatakot na kayo. Kung alam nyo lang,
Mas marami pa akong tinatago na hindi nyo kakayaning makita. Hindi ko nga kaya tignan to ngayon pa lang. Arnold, ano ka ba talaga? Tao ka ba o isang aswang? Isa akong tao. Pero hindi lang basta tao. May lahi akong hindi mo kayang burahin kahit ilang dasal pa ang gawin mo. So totoo nga ang hinala ko. Isa kang aswang, Arnold. Hindi na kailangan ng paliwanag. Sapat na mga ebidensyang nakita ko. Kung ganoon ang tingin mo, edi sige. Pero tandaan mo, Mariam. Hindi lahat ng aswang ay nagdadala ng karne. Ang iba, pumapatay. Ang iba, nabubuhay lang para hindi mamatay. Ay nako! Puro kayo paliwanag. Simple lang naman ang hatol dapat eh. Kung nangangain ka ng tao, masama ka, period. Halos hindi ko na napigil ang suka sa lalamunan ko. Ang amoy ng dugo at karne, dumidikit sa loob ng ilong ko. Lumabas ako ng kwarto at sumandal sa malamig na pader. Pilit nilulunok ang laway ko para hindi tuluyang sumuka. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko si Arnold. Sigurado na ako na siya nga ay isang aswang. Nagkibit balikat lang siya. Parang wala lang sa kanya ang ipinakita sa amin. Ang kapal ng mukha niya. Parang proud pa siya sa pagiging nilalang na tinatakwil ng lipunan. Arnold, makinig ka. Kung gagawa ka ng kasamaan, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Ako mismo ang makakalaban mo. Matapang ka, Mariam. Pero naisip mo na ba kung anong mangyayari kung ikaw ang matatalo sa laban? Diyos ko, huwag na kayo mag-away dito, pwede ba? Umuwi na tayo, Mariam. Hindi kayo makakaalis hanggat hindi ako sigurado na kaya niyong tanggapin ang pagkatao ko. Hindi mo kailangang pilitin kami, Arnold. Ang respeto, hindi yan nakukuha sa takot. Mariam, hindi ko na alam kung kanino ako matatakot eh. Sa'yo ba o kay Arnold? Hindi ko kayo sasaktan. Pero dapat malaman niyo na ang dugo ko may sumpa. At kapag sinubukan niyo akong traidorin, hindi ko kayo patatawarin. Mas madali pa sigurong magtiwala sa ahas kaysa sa isang aswang eh. Pero sige, Arnold, pagbibigyan kita. Ipakita mo sa gawa, hindi sa salita. Lumabas na kami ng mansyon. Ang hangin sa labas, malamig, pero mas maluwag sa dibdib kumpara sa loob. Halos sumabog na ang sikmura ko kanina. Buti na lang nakalabas agad kami. Ang mga bituin, parang mga matang nakamasid sa amin. Tahimik na saksi sa kasinungalingan at katotohanan na nabulgar ngayong gabi. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman kong hindi pa tapos ang lahat. May paparating pang mas mabigat na laban. Mariam, pwede ba magtanong? Kasi, bakit hindi mo siya sinugod? Di ba kaya mo naman? Ano ka ba? Hindi lahat ng kalaban kailangang atakihin agad. Minsan, mas mabuting malaman mo muna kung saan ang kahinaan niya bago ka umatake. Tama siya, Tonton. Ang tapang niya may kasamang talino. Kaya mahirap siyang talunin. Aba Arnold, huwag mo nga siyang purihin. Tsaka bakit mo ba tinatago ang karne ha? Anong ginagawa mo sa mga yun? Hindi ko tinatago ang mga yun. Pinapakita ko lang kung ano ako. Hindi lahat may lakas ng loob na gawin yun. May lakas ng loob ka nga, pero wala ka namang puso. Mariam, huwag mong husgan ng taong hindi mo palubusang kilala. Nako, kung GMRC lang to, naging top 1 ka na Arnold. Bigla akong natigilan nang may lumitaw sa harap namin. Isang batang babae. Inosente ang mukha. Maputla ang balat at may mga matang nalulunod sa kalungkutan. Nagpakilala ang batang babae na si Luisa at isa siyang aswang na nabibilang sa uma. Hindi ko alam kung saan siya galing. Pero bigla siyang tumayo sa harapan ko
na parang matagal na niyang hinihintay ang pagdating namin. Nangusap siya ng marahan. Halos pabulong yun. Ate, may paparating na malaking halimaw. Kailangan mong maghanda. Pero ikaw ay magiging swerte kung aalagaan mo ako. Diyos ko po, Mariam. Bata naman ngayon. Ano ba to? Parada ng mga nilalang ng gabi? Luisa, bakit mo sinasabi sa akin to? Bakit ako ang napili mo? Kasi ikaw ang pipili kung mananatili ako sa liwanag o lulubog ako sa kadiliman, Ate Mariam. Luisa, ikaw na ba talaga yan? Aba Arnold, mukhang kilala mo pa tong bata. Huwag mo sabihin kakampi mo siya ha. Hindi katulad ng ibang nilalang si Luisa. Kakaiba siyang tao. At hindi ko siya kayang patayin. Hindi mo kayang patayin o hindi mo kayang harapin? Pareho. May sugat na hindi ko kayang buksan at sabihin. Nagulat ako sa sinabi niya noong mga panahong yun. Sa unang pagkakataon, nakita kong nag-atubili si Arnold. Ang dating kumpiyansang halimaw, biglang naging tao ulit nang makita si Luisa. May hiwaga ang batang to. Hindi lang basta isang uma, kundi may kapangyarihan na nakatali sa kapalaran naming lahat. Habang nag-uusap kami, biglang may malamig na hangin na dumaan. At bago ko pa malaman kung ano yon, bigla na lang may panganib na dumating. Mariam! Arnold! Ano yun? May gumagalaw sa puno! Hawakan mo si Luisa, Tonton. Huwag mong bitawan kahit anong mangyari ha. Teka, hindi yan basta hayop lang. Kilala ko ang amoy na yan, isang awok. Awok! Diyos ko! Gusto ko nalang matulog habang buhay! Arnold, handa ka na ba? Kasi kung hindi, ako nang lalaban sa halimaw na yan. Sabay nating labanan ng halimaw na yan. Ate Mariam, kapag hawak mo ako, hindi ka po agad matatalo. Aba, lucky charm pala tong bata. Mariam, talunin mong halimaw na yan. Baka tayo na yung magiging hapunan eh. Wala akong tiwala sa'yo, Arnold. Pero sa ngayon, kakampi muna kita. Kung ganon, tayo na. Harapin natin ang halimaw. Mariam, papalapit na siya! Ang laki ng kuko, ang talim pa! Mukhang yan na yata yung gagamitin niya sa pag-ukay ng libingan natin. Hoy, Tonton! Tumahimik ka nga! Ang mas mabuti pa, hawakan mo si Luisa ng mahigpit. Sa kaliwa! Nasa kaliwa siya! Huwag mo siyang tignan sa kanyang mga mata. Baka lamunin ka agad. Nakikita ko, Arnold. Huwag mo akong tinuturuan ah. Hindi ako baguhan sa ganitong laban. Ate Mariam, huwag ka pong matakot. Makakaya mo siyang talunin. Tutulungan po kita. Aba, ang tapang mo pala, Luisa. Pero hindi ka pwedeng lumaban. Dito ka lang, bata ka pa. Mariam, sabay tayong umatake. Kapag umatake siya, sa kanan ka sumugod. Sa kaliwa ako. O siya, sige. Pero pag pumalpak ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Ramdam ko ang bigat ng hangin. May nakadagan sa dibdib ko. Ang awok, may sariling anino na may buhay. Hindi ako sigurado kung kaya namin. Pero naroon si Luisa, nagbibigay ng kakaibang lakas. At sa tabi ko, si Arnold, isang halimaw na kakampi ko. Ay na siya! Tumalon na, Mariam! Nasa itas mo! Hindi ako magpapatalo ng ganun-ganun lang. Totoo sa'yo! Teka, nadaplisan ka ba? Ang bilis ng galaw niya. Konti lang naman. Hindi pa ako namamatay. Huwag ka mag-alala. Ate! Kaya mo yan! Nandito lang kami kapag kailangan mo ng tulong namin! Manahimik ka na lang, pwede ba? Mas ligtas tayo dito. Tonton!
Isang salita mo pa at ipapakain talaga kita sa awok. Mariam, sa braso niya. Doon natin siya patamaan. Tumalon kami ni Arnold ng sabay. Sa isang iglap, parang may ritmo ang galaw namin. Ako sa kanan, siya sa kaliwa. Narinig ko ang sigaw ng awok nang tamaan namin ang braso nito. Malakas, galit, pero halatang nasaktan. Ang dugo niya kumikislap sa dilim. Amoy kalawang na sumisingaw sa hangin. Naku Mariam, ang itsura mo ang pangit. Ayusin mo naman yung itsura mo habang nakikipaglabang ka. Manahimik ka nga! Kung ayaw mo maging pulutan ng halimaw, huwag kang puro data dyan! Mag-focus ka, Mariam. Isang maling galaw mo lang, tapos na tayo. Hindi ko kailangan ng sermon mo. Nakita mo ba? Umaatras na siya. Ate, huwag ka po magpapabaya. Baka pa kunwari lang yung pag-atras niya. Tama si Luisa. Ang halimaw hindi sumusuko. Parang utang yan. Lagi kang hahabulin. Huwag kayo magsayang ng oras. Eto na, susugod ulit siya. Sige, isa pang sugod, Arnold. Sabay nating siyang tapusin. Sumugod muli ang awok. Galit na galit. Parang mabangis na hayop na napuruhan. Inundayan ko ng saksak sa braso niya. Ganon din ang ginawa ni Arnold. Tinamaan din ito. Napasigaw ito ng malpas. Umugong sa buong kagubatan. Ilang saglit pa, umatras siya at biglang naglaho sa dilim. Tulad ng aninong nagtatago sa buwan. Hoy, tumatakas siya! Oo, pero hindi ibig sabihin ligtas na tayo. Malakas pa rin yun. Babalik at babalik siya para tugisin tayo. Sigurado ako. Alam ko, kaya mas lalong dapat nating bantayan si Luisa. Dahil nakikita kong tinatarget niya to eh. Ate, pagod ka na. Gusto ko pong tumulong sa inyo. Pangako, hindi po ako magiging pabigat. Luisa, wag mo sabihin yan. Ang bata hindi dapat sumasabak sa laban. Hayaan mo kaming protektahan ka. Salamat, Maria. Dahil nakapaglabang ka kasama ako. Wala naman akong pagpipilian eh. Kailangan kong magkaroon ng kakamping katulad mo. Kahit na anong rason mo pa, salamat pa rin. Umuwi kami sa bahay ko kasama si Luisa. Hindi na ako mapakali buong gabi. Ramdam ko ang kakaibang bigat ng kanyang presensya. Ilang araw ang lumipas. Doon ko nalaman ang lihim ni Arnold. Hindi lang pala siya basta mayaman, kundi isa ring manunugis na katulad ko. Hindi siya isang halimaw. Ginagamit niya ang kayamanan para maglatag ng bitag, para gawing pain ang mga karneng binibili niya sa palengke. Pero higit sa lahat, ang misyon niya ay protektahan si Luisa. Dahil siya raw ang susi para matapos ang pagdami ng awok. Ibig sabihin, ikaw ay may misyon din katulad ni Mariam? Oo, at hindi ako kalaban. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pinaghinalaan patuloy kita. Dahil hindi ako madaling magtiwala. Tsaka, wala. Oo, anong wala? Alam mo, pero sige. Wala naman tayong choice kundi magtulungan eh. Alam niyo kayong dalawa, palagi ko napapansin. Lagi kayong nag-aaway eh. Baka magkatuluyan kayo niyan ha? Ate Mariam, Kuya Arnold, may kakaiba po akong nararamdaman. Ano yun, Luisa? Yung tindera po sa palengke, si Aling Tendeng. Nakita ko ang mata niya kanina, kulay pula. Isa ko siyang awok. Mariam, Arnold, kung totoo ngang awak si Aling Tendeng, ibig sabihin ba nun araw-araw tayong bumibili sa isang halimaw? Oh, parang ganun na nga. Ang sakit isipin, no? Yung binibilhan natin ng karne. Posibleng taga-supply pala ng karne ng tao. Kaya pala lagi siyang may sariwa at murang karne. Siguro hindi lang baboy o baka ang binibenta niya.
kundi pati na rin karne ng tao. Ate, kaya ko siyang pakiramdaman ulit. Ramdam ko pa rin po yung pulang mata niya eh. Alam kong nararamdaman niya rin po ako. Huwag mo sabihin plano mo siyang lapitan. Naku, Luisa, hindi mo alam. Baka gawin niyang lumpiang Shanghai ang atay mo, kaya wag na. Tama si Tonton Luisa. Hindi ko pwedeng lumapit sa kanya. Kailangan natin pag-isipan ng dalaw natin bago tayo kumilos. Tama si Mariam. Alam ko mahirap paniwalaan, pero hindi lahat ng laban nadadaan sa mabilisang atake. Minsan kailangan din ng diskarte. Kung ganun po, ano pong plano natin, kuya? Hindi na ako mapalagay hanggat nariyan ang awok na yun eh. Baka nga po kunin niya ako eh. Nung gabing yun, halos hindi ko na nakayanan ang bigat ng iniisip ko. Lahat ng taong akala naming inosente, pwedeng may tinatagong lihim. At mas lalong nakakatakot kasi bata pa lang si Luisa. Ramdam na niya ang panganib na di namin nakikita. Siguro, totoo nga, siya ang susi. Pero paano kung hindi namin siya kayang protektahan? Alam mo Arnold, buti na lang mayaman ka. Kung wala kang mansyon, baka sa barong-barong lang tayo nagtatago ngayon. Tapos patuntun kagad tayo ng awok. Yaman lang ba nakikita mo sa akin? Nag-e-effort din naman ako ah. Effort daw. Kung effort yan, dapat sinabi mo kaagad sa amin na hindi ka halimaw. Pinahirapan mo pa ako? Siguro pinagtatawanan mo na ako sa reaksyon ko, no? Hindi ah. Ang mahalaga lang naman ngayon, may tiwala ka na sa akin kahit kaunti. Di ba? Tiwala? Mariam, baka higit pa sa tiwala yan ha? Tonton, ikaw talaga. Kahit ang dami na nating problema, panay biro ka pa rin. Tigilan mo na nga ako. Pero nakakagaan po ng loob ang biro niya, ate. Mabuti na lang po at nandyan siya para makapagpatawa. Huwag ka masyadong lumapit sa kanya, Luisa. Baka pati utak mo maawa sa kabaliwan niya. Kinabukasan, isinama ako ni Arnold sa mansyon niya. Noon ko lang nakita ng maayos dahil maliwanag. Ang laki ng bahay niya. Parang kastilyo na sumusulpot sa gitna ng kagubatan. Maraming bantay, matataas na pader, at may mga fountain pa sa harap. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako dapat kumilos. Talaga nga palang mayaman siya. Ay, may swimming pool! Mariam, tignan mo, may pool! Uy, Tonton, huwag kang mag-ingay. Para kang batang nakawala eh. Pasensya naman, ngayon ako nakakita ng totoong swimming pool eh. Gusto ko lang subukan kahit paalam. Tulong Mariam! Arnold, nalulunod ako! Tonton, tumayo ka kasi ano ka ba? Mababaw yan, oy. Grabe ka, Tonton ah. Ikaw ang pinakamabilis na nalunod sa mababaw na tubig. Ang sama niyo naman. Munti ka na nga ako malunod eh. Tapos, ganyan pa kayo sa akin. Kuya Tonton, ang pangit niyong magdrama. Hindi ko mapigilang matawa. Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan namin, andun si Tonton, nagbibigay ng kasiyahan sa amin para sandaling makalimutan na may panganib. Pero hindi rin nagtagal. Bumalik ang seryosong usapan. Si Arnold, pinakita sa akin ang bago kong armas. Isang kutsilyong gawa sa pilak na may mga ukit na simbolo. Hawakan mo yan ng maayos, Mariam. Huwag mong ipitin sa daliri mo, baka masugatan ka. Ayusin mo nga yung pagtuturo mo. Para kang nagtitrain ng kabayo eh. Kasi naman, matigas ang ulo mo. Pero bagay sa'yo. Tignan mo, para kang mandirigma. Mandirigma? Talaga ba? Oo naman. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Aba, may sparks ha? Kung mandirigma si Mariam, ikaw naman Arnold,
Yung prinsipe na ililigtas niya? Siguro. Pero mas gusto kong ako yung magprotekta sa kanya. Naramdaman ko ang init ng kamay niya habang inaayos ang paghawak ko sa armas. Hindi ko alam kung dahil sa tensyon ng training o may kakaibang pakiramdam na dumampi sa puso ko. Mabilis kong inalis ang kamay ko. Baka isipin niyang naapektuhan ako. Pero sa loob-loob ko, oo, naapektuhan nga ako. Ate Mariam, may nararamdaman po ako. Oh, anong nararamdaman mo, Luisa? Meron siyang paparating. Malakas. Hindi po siya ordinaryong tao. Sino kaya? Hindi ako nagpatawag ng kahit sino dito sa mansyon. Baka may biglaan kang bisita. Oo nga naman, Arnold. Baka may pamilya ka na gusto kang bisitahin. Ayan na po. Nararamdaman ko na pong papalapit na siya. Sino ko kayo, Lola? Mga anak, hindi nyo ba alam na ang uba ay hindi palaging swerte ang dala? Ano kung ibig niyong sabihin? Natigilan kaming lahat sa sinabi ng matanda na nagpakilalang si Lola Clara. Paano niya nalaman ang tungkol sa uma? At bakit may dala siyang babala na para bang alam niya na ang lahat ng mangyayari? Sa unang tingin, isa lang siyang matandang manggagamot. Pero ramdam ko, ang pagdating niya ay may kasamang panibagong unos na magbabago sa lahat ng pinaniniwalaan namin. Ang uma ay hindi simpleng nilalang. Maaari itong magdala ng swerte, pero maaari rin itong magdulot ng kapahamakan. Depende kung kaninong kamay siya mapupunta. Kaya nga kailangan namin siyang protektahan eh. Kapag napunta siya sa kamay ng awok, magiging katapusan na nating lahat. Pero teka, Lola Clara. Kung kapahamakan ang dala niya, edi mas mabuti pang mawala na lang siya, hindi ba? Uy, Tonton, hindi lahat ng problema nalulutas sa pagpatay. Kahit mapanganib ang susuungin natin, ayos lang. Pero hindi tayo papatay ng inosente. Ate, ako kasi yung uma na tinutukoy niya eh. Kaya nila ako gustong huliin. Kasi pag nakuha po nila ako, magiging mas malakas ang mga hawak. Huwag niyo ako patayin. Hindi ako magdadala ng malas. Luisa, hindi ka nag-iisa. Nandito kami para protektahan ka. Pero paano kung tama si Lola Clara? Baka nga malas siya. Ayaw naming mahawa sa kamalasang dala mo. Huwag kang makikinig kay Tonton Luisa, ha? Hindi ikaw ang problema, kundi ang mga halimaw na gustong ariin ka. Nang marinig ko ang mahihinang paghikbi ni Luisa, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Isa siyang uma na gustong takasan ang kanilang mundo. Pero siya din ang dahilan, kaya sunod-sunod ang pag-atake ng awok. At ang mas masakit pa, may sulat na dumating sa akin mula sa hindi nagpakilalang tao. Isang utos yon. Malinaw pa sa sikat ng araw ang nakasulat doon. Patayin ang uma para matapos ang sumpa. Pero ngayon, kaharap ko ang batang umiiyak, humihingi ng proteksyon. Dapat ba akong maniwala sa lihim na misyon o sundin ang kutob ni Arnold na protektahan si Luisa? Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko noong mga panahong yon. Ate, nananaginip ako gabi-gabi. Lagi nila akong tinatawag. Mga tinig na gustong lamunin ang utak ko. Yan ang dahilan kung bakit mas kailangan ka naming bantayan. Hindi lang katawan mo ang target nila, pati kaluluwa mo. Ang hirap naman ito. Kung ako lang, baka ibigay ko na siya para matapos ang lahat ng kaguluhan sa bayan natin. Tonton,
Alam mo bang pinipigilan ko lang ang sarili kong sumpukin ka, ha? Kung kaya mo lang maramdaman ang bigat na pinapasan ni Luisa, hindi ka magsasalita ng ganyan sa kanya. Mariam, hindi madali ang desisyon mo. Isang uma ang maaaring maging ilaw o kadiliman. Ikaw lang ang makakapili kung alin doon ang haharapin ninyong lahat. Hindi na dapat isipin kung mali o tama. Basta hindi siya mapupunta sa kamay ng awok. Yun ang tamang gawin. Pero paano po kung tama yung nasa sulat, ate? Baka nga po, ako ang magpabagsak sa inyo ni na Kuya Arnold, eh. Hindi ko pa alam, Luisa, ha? Pero hanggat kaya ko, pipiliin kong protektahan ka. Habang pinapakinggan ko silang lahat, mas lalo akong nalito. May misyon akong dapat tapusin. Pero may puso rin akong hindi kayang tumanggap na bata ang kailangan kong patayin. Pumikit ako. Pilit kong inaalis sa isip ang nasa sulat. Pero sa likod ng isip ko, parang may tinig na paulit-ulit kong naririnig. At yun ay ang patayin ng uma. Para na akong mababaliw. Lumabas muna kami para maglakad-lakad nang may marinig kami. Ano yun? Bakit may sigawan na tiyakan? Galing sa palengke yun ah. Tara, puntahan natin. Luisa, sumama ka sa amin. Pero huwag kang lalayo sa tabi ko, ha? Baka may mangyaring masama sa'yo, eh. Opo, ate. Susunod ako sa iyo palagi. Tumakbo kayo! May halimaw! Mariam, nandito na sila. Ang awok, lumabas na sila para maghasik ng lagim. Diyos ko, ang dami nila. Paano natin sila mapapatay? Arnold, pagsamahin natin ang ating lakas. Kung hindi, makukuha nila si Luisa. At doon, nagsimula ang isa sa pinakamalupit na laban sa buong buhay ko. Ang awok. Lumusob mismo sa palengke sa harap ng lahat ng tao. Wala kang makikitang takot sa kanilang mga mata. Lahat ng tao nagtakbuhan na. Ang mga paninda nagliparan. Iyak at sigawan ang nangingibabaw. Ako at si Arnold, sabay naming hinarap ang unang umatake. Para kami nag-iensayo ng sayaw, pero sayaw ng kamatayan. At kahit sandali, naramdaman ko na buo ang tiwala ko sa kanya. Mariam, Arnold! Dito na muna ako sa loob ng tindahan ng chicharon. Tonton, bakit ka pumasok dyan? Akala ko safe dito eh. Yung pala, nasaran ako dito. Hindi ko na mabuksan pa eh. Ay, Diyos ko, Tonton. Sa lahat ng tindahan, chicharon pa talaga ang napili mong pasukan. At na-stuck ka pa dyan, ha? Mariam, ikaw muna dito sa harap. Ako na bahala kay Tonton. Ate, may isa pa pong halimaw sa gilid. Yung matadero, si Mang Boris. Ano? Hindi pwede. Siya ang nagbibinta ng karne dito eh. Ngayong alam nyo na, ang dugo ng uma, sa akin mapupunta. Hindi ako makapaniwala. Si Mang Boris na tahimik na matadero na matagal nang kilala ng buong bayan. Isa palang awok. Ang lahat ng pinagkatiwalaan naming karne galing sa kanya. At bago pa ako makagalaw, bigla siyang sumugod kay Luisa. Mabilis, parang kidlat. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Sinubukan kong habulin, pero huli na. Luisa! Boris, bitawan mo siya! Hindi nyo na siya makukuha pa kahit kailan. Ang uma ay para sa akin. Mariam! Arnold! Bilisan nyo, ilabas nyo na ako! Ate! Tulungan mo ako! Luisa! Kumapit ka lang! Hindi kita pababayaan! Mariam, kailangan natin siyang sundan. Maghanda kayo. Kapag nakuha na ng awok ang uma,
magdadala ito ng panganib. At doon natapos ang lahat ng kontrol na meron kami. Sa harap ng lahat ng tao, sa gitna ng palengke, kinuha ni Mang Boris si Luisa. Ang batang pinangako kong poprotektahan. Naisip kong baka ito na ang katapusan. Ang sulat, ang babala, lahat bumalik sa isip ko. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ko hahayaang matapos ang laban dito. Arnold, bilisan mo! Nasa harap lang si Mang Boris. Pitbit pa rin sa Luisa. Hindi tayo pwedeng tumigil. Huwag kang mag-alala, Mariam. Hindi natin pwedeng hayaang mawala si Luisa. Kung kinakailangan, pati buhay ko itataya ko. Hoy, teka lang, bago ka magpakabayani dyan, Arnold. Baka naman pwedeng isaban niyo muna ako. Nakakapit lang ako sa likod nitong kabayo, parang hangir sa sampayan. Tonton, kumapit ka lang ng mabuti dyan ha. Kung malalaglag ka, wala nang oras para tulungan ka pa. Kaya umayos ka dyan ha. Ate, naririnig mo po ba ako? Hindi ho ako makahinga. Tumahimik ka, bata. Ang dugo mo magsisilbing apoy ng aking kapangyarihan. Wala nang makakapigil pa sa akin. Mang Boris! Kung iniisip mong makatakas ka papunta sa gubat, nagkakamali ka. Kilala ko ang dang yan. Arnold, kailangan natin mag-isip ng magandang paraan para mabawi si Luisa. Kailangan natin siyang mailigtas. Ramdam ko ang panginginig ng katawan ko. Malakas ang tibok ng puso ko. Bibigay na sa sobrang kaba. Para kaming mga bata na naghahabulan. Kahit malayo na kami, naririnig ko pa rin ang sigawan na nanggaling sa palengke. At sa harap namin, si Mang Boris. Mabilis, mabangis, at hawak sa leeg si Luisa. Wala na akong pakialam kung gaano pa kadilim ang gubat. Isang bagay lang ang gusto kong gawin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nababawi. Mariam, ang bilis tumakbo ng halimaw niyon. Baka hindi natin siya mahabol. Ano ba, Tonton? Isa siyang aswang at mabilis niyang tumakbo. Kaya kung ako sa'yo, manihimik ka na lang muna dyan. Mariam, tignan mo. Papasok na siya ng gubat. Kapag nakapasok na yan sa madilim na parte, mahirapan na tayo makita siya. Ate, bilisan niyo! Pakiramdam ko, parang sinusunod ang balat ko sa hawak niya. Huwag kang makalala, bata. Masasanay ka rin. Bawat sigaw mo, dagdag lakas para sa akin. Walang yaka, Mang Boris! Nung akala namin mabait kang matadero. Yun pala, matagal mo nang tinatago ang tunay mong anyo. Kapag nahuli ka namin, pangit ka. Ikaw ang kakatayin namin. Mariam, humanda ka. Malakas ang kalaban natin. Kapag sumugod siya, ibabangga ko ang motorsiklo ko sa kanya. Ikaw naman, gamitin mo ang punyal para tamaan siya. Habang papalapit kami sa gubat, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa mukha ko. Pero ang lamig na to, hindi basta simoy ng gabi, kundi may dalang panghanib. Ang ilaw mula sa buwan, unti-unting nawawala. Napapalitan ng dilim, na para bang gusto kaming kainin. Sa gitna ng lahat, naririnig ko pa rin ang iyak ni Luisa. Ang bawat sigaw niya, parang kutsilyong tumatama sa puso ko. Hindi ko hahayaang makuha siya ng awok na yon. Hindi dito. Hindi ngayon. Mariam, kumapit ka. Lilihis ako sa kaliwa. Baka sakaling masundan natin ng mas mabilis si Mang Boris. Sige, pero siguraduhin mong hindi ako lilipad sa lakas ng pagpapatakbo mo, Arnold, ha? Wala akong pakpak para lumipad. Hoy, ako na unang malalaglag dito. Wala pa mag-aalala sa buhay ko, ha? Hindi ka malalaglag dyan, Tonton. Kapit lang. Ate! Nakikita ko na yung apoy! Naglalabas po siya ng apoy! Nararamdaman niyo ba? Ito ang kapangyarihan ng amo. Susunugin ko kayong lahat. Mariam, matras ka sandali. May itim na usok na lumalabas mula sa mga kamay niya. Ang sama talaga niya. Naglabas ng apoy sa gitna ng gubat. Paata tayo gawing lechon eh.
Aba, kung may matika lang ako, baka tinulungan ko pa siya mag-ihaw eh. Pero wala, kaya kakapit na lang talaga ako dito. Parang nag-apoy ang mismong hangin sa paligid. Ang mga puno, unti-unting natatamaan ng kakaibang lakas na pinakawala ni Mang Boris. At hindi lang yon, may lumitaw pang mga nilalang na lumilipad. May mga pakpak na parang paniki. Ngunit may mata na kulay pula at katawan na butot balat. Napakabilis nilang lumipad, parang mga anino na handang sumakmal sa amin. Ang amoy ng nasusunog na dahon, naghalo sa pawis at dugo sa paligid. Ang gubat, naging impyerno. Arnold! May dumarating na 3 halimaw wala sa kanan! Nakikita ko sila. Ako na bahala sa dalawa. Ikaw ang humawak sa isa. Huwag ka matatakot. Aba, teka lang. Paano kung ako na lang ang umatake? Pero wag na lang pala, magtatago na lang ako. Sa tabakong to, baka ako yung unang malitsyon. Ate, bilisan niyo! Nakikita ko na ang bangin sa dulo! Wala na kayong kawala. Lahat ng taan, kontrolado ko na. Hindi ako natatakot sa iyo, Boris! Kahit 10 halimaw pa ang ilagay mo sa harap ko! Lalabanan ko sila at haharapin kita! Mariam, maganda ka. Lalapit tayo sa gilid ng bangin. Kung sakaling mahulog ka, hawakan mo ako. Hoy, ano? Bagay na agad ang pinag-uusapan. Nakakatakot naman kayo. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang na yon. Siguro dahil wala na akong ibang pagpipilian. Si Arnold, mabilis, sigurado. Parang matagal na niyang alam ang bawat sulok ng gubat na ito. Si Tonto naman, kahit puro reklamo, alam kong handa rin siyang kumapit hanggang dulo. Pero habang mas lumalapit kami, mas ramdam ko ang bigat ng bawat segundo. Ang bangin, kumikislap sa harap ko. Isang maling liko lang, pwede akong mahulog. Arnold! Ang lapit na natin! Humihiwalay na si Mang Boris sa daan! Papunta sa mismong gilid ng bangin! Hindi siya basta tatakas. May tinatago pa yung patibong. Sigurado ako. Patibong? Aba, parang ayoko nang malaman yan. Baka maging pakpak na lang ako bigla. Ate! Hindi ko na po kaya! Ang init! Inusunog niya ang braso ko! Wala nang makapigil sa akin. Ang dugo ng uma. Magiging apoy na susunog sa buong bayan. Hindi ko hayaang mangyari yun! Luisa! Kumapit ka! Nililigtas kita kahit anong mangyari! Mariam, tumalong ka sa likod ko. Bilis! Kapag may sumabog, kumapit ka lang. Huwag mo nga akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. At dumating ang pinakamatinding segundo ng buhay ko. Sa gilid ng bangin, bigla na lang sumabog ang apoy ni Mang Boris. Gumalaw ang lupa. Para bang sumabog ang bulkan. Ang motor ko, muntik ng sumemplang. Nararamdaman ko na ang bigat ng katawan kong nahuhulog sa kawalan. Pero bago pa tuluyang mangyari yon, isang malakas na kamay ang humawak sa akin. Si Arnold. Ramdam ko ang higpit ng hawak niya. Sinasabi ng mga mata niya na hindi niya ako pababayaan. At doon, sa mismong bingit ng bangin, alam kong hindi pa tapos ang laban. Arnold, sigurado ka bang kaya mo pa, ha? Ang higpit na ng hawak mo kanina. Halos madurong na ang braso ko. Pero, salamat ha. Kasi kung hindi mo ako tinulungan, nahulog na ako sa bangin. Hindi kita papakawalan, Mariam. Mas gugustuhin kung ako na lang ang mahulog. Hindi ko hayaang mawala ka. Lalo na ngayon, nahawak pa ni Boris si Luisa. Aba, teka, wag niyo akong gawing third wheel sa gitna nitong gubat ha. Baka ako tumalaglag habang kayo naglalambingan dyan. Hindi kami naglalambingan, no? Luisa, ayos ka lang ba, ha? Ate, Kuya Arnold, may kailangan po ako sabihin sa inyo. Hindi po to simpleng pagdukot lang. Ako po mismo.
Ako po ang nakipagkasundo sa kanila. Ano? Luisa, huwag mong sabihin alam mo na lahat ng to. Sabihin mo nagbibiro ka lang. Kasi kung hindi, Sa wakas, sinabi na rin ng bata ang totoo. Ang kapalit ng buhay niya, kayong dalawa. Luisa, anong pinagsasabi mo? Bakit mo kami dadalhin sa kanila? Hindi mo ba alam kung gaano kalupit ang mga awok? Aba, kung plano niya ipahamak tayo, lalabanan natin siya. Parang biglang lumamig ang paligid. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa sinabi ni Luisa. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita niya. Siya mismo ang nakipagkasundo sa awok. Para bang hindi matalim na kutsilyo ang tumusok sa dibdib ko. Ang bata na pinangakuan kong poprotektahan, siya mismo ang naglagay sa amin sa bingit ng kamatayan. Hindi ko alam kung magagalit ako o maaawa. Ang tanging alam ko, hindi ako makapaniwala. Luisa, bakit pa nagawa to? Ano bang ipinangako nila sa'yo, ha? Sabihin mo sa akin, may pumilit ba sa'yo? Ate, pinangakuan nila ako na hindi nila ako papatayin. Sinabi nila na ang tanging kailangan ko lang gawin, dalhin ko po kayong dalawa. Ang dalawang manunugis na kinakatakutan nila. At ngayon narito na nga kayo. Ang pangako mo bata, natupad mo na. At dugo nila magiging handog sa aming lahat. Walang iya ka, Boris! Hindi mo ba nakikita? Bata lang si Luisa. Niloko mo siya, pinilit mo siyang pumili ng hindi niya naiintindihan. Oo nga, ang sama mo, limaw ka. Luisa, kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka umiiyak? Kung gusto mo kaming ipahamak, bakit ngayon parang nagsisisi ka? Kasi, hindi ko po kayang makita kayong labahin nila eh. Opo, pumayag ako nung una. Pero, hindi ko po kayang tapusin. Hindi ko kayang ipahamak kayo, ate. Ang bigat ng bawat salita ni Luisa. Nakita ko ang luha niya. Tumutulo habang hawak pa rin siya ni Mang Boris. Hindi na ako sigurado kung kakampi o kalaban ko siya. Ang totoo, mas lalo lang gumulo ang lahat. At bago pa kami makapag-isip, nagsimulang lumabas sa mga awok mula sa dilim. Isa-isa silang sumulpot. Ang mga mata nila ay kulay pula. Ang mga kuko ay matatalim. At mga ngising parang mga hayop na gutom. Sa gitna ng lahat ng ito, hawak pa rin ni Boris si Luisa. Mariam, pinalibutan nila tayo. Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Hanapin natin ang butas kung saan tayo makakalusot. Hindi ako makakaalis nang hindi ko kasama si Luisa. Kahit sabihin kasabwat siya, bata pa rin siya. At hindi ko siya iiwan. Aba, kung wala na talaga tayong magagawa, baka pwede naman magtago na lang tayo sa puno tapos magdasal ng sabay-sabay. Huwag na kayong umasa sa gabi nito. Tatapusin namin ang inyong lahi. Ang dugo ng manunugis sa magiging lakas namin lahat. Hindi! Hindi ko ayahin patayin niyo sila! Tama na! Huwag niyo na silang galawin! Luisa, totoo ba yan, ha? Handa ka maglumaban kasama namin? Mariam, maganda ka. Kung kakampi nga siya, malaki ang tsansa nating manalo. Pero kung hindi, mas delikado. Nakahanda na rin akong lumaban. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, halos mabasag ang dibdib ko. Pinalibutan kami ng awok. Para kaming pusa sa gitna ng mga gutom na aso. Si Luisa, hindi ko na alam kung saan siya tatayo. Sa kaliwa ba o kanan? Kakampi ba o kalaban? Ang sakit makita na siya mismo ang nagdala sa amin dito. Pero mas masakit makita siyang nagdurugo ang puso sa pagsisisi. At doon, lumapit palalo si Mang Boris.
Galit na galit. Habang ang iba pang awok, handa na kaming sunggaban. Mang Boris, kung gusto mo kami ang kapalit, bakit kailangan mong indamay si Luisa? Kami ang target mo, hindi siya! Dahil wala ka ng silbi kundi dahil sa kanya. Ang bata ang nagbukas ng pinto para sa aming lahat. Hindi ka ba naawa sa bata, Mang Boris? Halimaw ka. At ngayon, kitang-kita ng mga mata niya kung gaano ka kalupit. Ate Mariam! Kuya Arnold! Patawarin niyo po ako! Hindi ko na po alam ang gagawin ko! Ang akala ko, maliligtas ko ang lahat kapag pumayag ako! Pero mali po pala ako! Huwag ka na umiyak, Luisa. Wala kang kasalanan. Basta lumabang ka kasama namin, ayos na yun. Luisa, makinig ka ha! Kung gusto mong bumawi, gawin mo na ngayon! Huwag mong hayaan na tapusin nila ang buhay natin! Ipagtanggol mo kami! Ate! Handa po ako lumaban! Pero natatakot po ako! Paano kung hindi ko po kayo? Hindi ka nag-iisa, Luisa. Kami ang kakampi mo. Ang mahalaga, pumili ka ng panig. Ngayon na, Mariam! Lalong tumindi ang tensyon. Ang paligid, nag-iba ang kulay. Parang pulang ulap na bumabalot sa amin. Ang mga awok, nag-uumpukan. Naghihintay na lang ng senyas mula kay Mang Boris. Si Luisa, umiiyak, nanginginig. Pero ramdam ko na may apoy sa loob niya. Apoy na pwedeng magsindi ng pag-asa o pumatay ng lahat ng meron kami. At habang pinagmamasdan ko siya, alam kong ito na ang oras para magdesisyon siya. At kami, handa na sa kahit anong kahihinatnan ng labang to. Luisa, ngayon na ang pagkakataon mo. Kung totoo ang sinasabi mong ayaw mo kaming ipahamak, ipakita mo. Hindi na sapat ang salita. Kailangan mong gawin. Ate! Kuya Arnold! Kuya Tonton! Hindi ko na po kayang ipagpatuloy ang kasunduan. Hindi ko kayang makita kayong mamatay para sa sarili kong buhay. Traidor kang bata ka. Ibinigay mo na ang pangako mo. Hindi mo na pwedeng bawiin. Mang Boris, tapos na ang laro mo. Hindi mo na hawak si Luisa. At hindi mo rin kami hawak. Tama si Arnold. Hindi mo kami makukuha. Hindi na makatang kailangan. Kaya pwede na kitang patayin. Ang mga manunugis na ang kailangan ko. Ha? Masakit mo naman magsalita. Oo, hindi ako manunugis pero kaya kitang tadtarin ng pinong-pino. Luisa, lumapit ka dito. Huwag mo nang hintayin lamunin ang isipan mo ng halimaw na yan. Nasa panig ka na namin ngayon. Oo, ate! Pipiliin ko po kayong tatlo. Kahit ano pa pong mangyari, kayo po ang pamilya ko. Mga hangal, kung hindi ko kayo makukuha, lahat kayo mawawala. Walang makakalabas sa gubat na ito ng buhay. At doon, sumiklab ang tunay na laban. Sa gitna ng galit at takot, pumili si Luisa. Pinili niya ang pamilya. Ngunit ang galit ni Boris, parang apoy na lalong lumaki. Pinalibutan palalo kami ng mga awok. Ang sigaw nila, umaalingaw-ngaw sa buong guba. At habang hinahanda ko ang sarili ko, alam kong wala nang atrasan. Sa gabing ito malalaman kung sino ang talagang magwawagi. Liwanag o kadiliman. Arnold, sa kanan mo! May papalapit na awok! Nakita ko na, Mariam. Ako nang bahala sa mga yan. Protekta mo ang sarili mo. Huwag mong hayaan na malapitan ka nila. Ha? Buti na lang may sibat ako. Kahit payat at parang walis tingting lang to, sana tamaan ko siya. Sibat ba yan o pamalo ng manok? Walang kwenta yung hawak mo. Ha? Aba, walang kwenta. Tignan mo kung anong kaya nitong gawin. Oo, diba? Buhay pa ang sibat ko. Pero ang halimaw na yan, wala na. Tonton, hindi ko akalain na ang galing mo pala. Ang lakas ng tira mo. Oo naman.
Hindi ako manunugis pero marunong ako makapaglaban, no? Ate Mayan! Kuya Arnold! Ang dami po nila! Mas lalo silang dumadami habang nilalabanan natin sila! Huwag kang mataranda, Luisa. Ang tapang mo kanina. Ipagpatuloy mo lang. Tayo ang tatapos sa mga halimaw na yan. Lumagundong ang buong gubat. Ramdam ko ang sigaw ng mga awok sa bawat sulok ng kagubatan. Humahalo ang kaba at adrenaline sa dugo ko. Lumingon ako kay Tonton at muntik pa akong matawa kahit kinakabahan ako. Dahil sa hawak niya yung sibat na parang lumang walis tingting. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan niya ang awok. Ang saya niya, parang nanalo ng jackpot. Ako naman, biglang napangiwi nang sumugod sa akin ang isa pang awok at nag-iwan ng malalim na sugat sa braso ko. Dumaloy ang dugo, mainit, at halos mapasigaw ako sa sakit. Pero hindi ako pwedeng huminto. Lalo na ngayon, nasa bingit na kami ng kapahamakan. Mariam, nasugatan ka. Kaya mo pa ba? Kaya ko pa. Mas mabuti nang ako ang masugatan kesa naman si Luisa. Hoy, huwag mo namang ibaba ang tingin sa akin. Kaya kong manalo gamit ang walis tingting na to kaya lumaban na tayo. Mga hangal, hindi nyo alam ang pinasok nyo. Ang dugo ng uma, hindi lang basta dugo, sumpa ito. Tumpa? Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Boris? Tumahimik ka na, Boris. Hindi mo siya malalason ng salita mo. Arnold, ikaw ang pinakakaawa-awa sa lahat. Ikaw mismo, dala mo rin ang sumpang yun. Ano raw? Arnold, ano pong ibig niyo sabihin? Hindi pa ito ang tamang panahon, Mariam. Ang mahalaga, matapos natin ang laban na to. Kumakabog lalo ang dibdib ko. Hindi lang dahil sa sugat ko, kundi sa mga salitang binitawan ni Mang Boris. Ano ang sinasabi niyang sumpa ng uma? At si Arnold, bakit siya ang tinutukoy? Hindi ko na alam kung sino pa ang dapat pagkatiwalaan. Pero sa gitna ng lahat ng tanong, isa lang ang sigurado ako. May mas matindi pa sa likod ng gulong to. Nararamdaman ko yon. May mga matang nakatingin sa amin mula sa kadiliman ng gubat. Huwag niyo silang saktan! Kung hindi, ako ang makakaharap niyo! Pwede, subukan mong pigilan kami kung kaya mo. Kaya ko! Hindi na ako matatakot pa! Lalo na at pamilya ko ang ilalagay niyo sa panganib! Luisa! Ano tong nakikita ko? Ang lakas ng kapangyarihan na lumalabas sa'yo! Wow, ang galing mo naman, Luisa. Pero nakakatakot ang lakas mo. Tumatayo yung balahibo ko. Luisa, kontrolin mo ang kapangyarihan mo. Gamitin mo lang yan sa tamang paraan. Hindi ko po alam kung paano ko po kukontrolin, kuya. Pero nararamdaman ko po ang apoy sa loob ko. Para po ako sasabog. Hindi mo kayang kontrolin ang lakas mo. Ang kapangyarihan ng uma ang siyang wawasak sa katawan mo. Huwag mong pakinggan si Boris, Luisa. Naniniwala kami sa'yo. At doon, sumabog ang liwanag mula kay Luisa. Ang paligid biglang nagbago. Nagliwanag na para bang may umaga sa gitna ng gabi. Napaatras sa mga awok. Natakot sa liwanag na yon. Napasigaw siya. At ang lakas na kumawala sa kanya, para bang yumanig sa buong gubat. Natulala ako. Si Luisa, na kanina lang umiiyak at takot na takot, ngayon ay naging diwata ng liwanag. Pero alam ko, may kapalit ang kapangyarihang yon. Ang katawan niya nanginginig. Ang luha niya bumabalik habang pinipilit niyang tumayo para sa amin. Hindi! Hindi pwede to. Isa ka lang bata. Mahina ang isang katulad mo. Oo, bata lang siya. Pero mas malakas siya kaysa sa'yo. Ano? Natatakot ka na ba, ha?
Bakit naman ako matatakot sa isang isinumpang uma na kagaya niya? Kita mo yan, Mang Boris? Kahit ako natatakot sa kanya ngayon. Kaya magiging pinong-pinong karne ka. Hindi ko po hahayaang masaktan nila kayo! Kahit mamatay ako, pipiliin ko pong iligtas kayo! Luisa, huwag mong sabihin yan! Hindi mo kailangan mamatay para sa amin. Kami ang poprotekta sa'yo! Lahat kayo lalamunin ng dilim. Hindi pa tapos to. Oo nga, hindi pa tapos. Dahil ngayon, ako naman ang lalaban sa'yo. Kaya manda ka na. Arnold, ano tong nakikita ko sa'yo? Hindi ka na tao? Lahat kami napalingon kay Arnold. Ang katawan niya unti-unting nagbago. Ang mga mata niya kumislap ng pula. Ang mga kamay niya parang nagkakaroon ng kuko ng halimaw. At sa bawat galaw niya, may tinatagong lakas na matagal na niyang ikinukubli. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Boris, ang sumpa ng uma. At ang sagot sa lahat, lumitaw mula sa dilim ni Lola Clara. Dala ang malamig na boses na nagpatigil sa lahat. Arnold, ikaw ay anak ng isang uma. Hindi mo na kayang itago ang dugo mo. Ang sumpa ay nasa iyo rin. Lola Clara, anong sinasabi mo? Hindi ako isa sa kanila. Hindi mo ba nararamdaman ang apoy ng uma tumataloy sa dugo mo? Kaya mo pinoprotektahan si Luisa dahil siya'y katulad mo, isang sumpa. Ano? Arnold, totoo ba to? Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko. At hindi ko alam kung kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Aba, teka lang. Ibig sabihin kalahati kang tao, kalahati kang uma. Kaya palang lakas mo. Ngayon nakita niyo na. Isa rin siyang halimaw. Ano? Kakampi pa rin kayo sa isinumpang mga halimaw na katulad nila? Kuya Arnold, kahit ano pa po ang totoo, hindi ka po halimaw sa paningin ko. Ikaw ang kuya na pinili kong paniwalaan. Arnold, huwag mo hayaang lamunin ka ng sumpa. Kahit ano pang meron sa dugo mo. Tao ka pa rin para sa amin. Si Arnold biglang naglabas ng kapangyarihang hindi niya kayang kontrolin. Ang mga awok napaatras sa takot. Pero hindi sila ang tunay na kalaban. Mula sa pinakamadilim na gubat, narinig namin ang isang tinig. Malamig, malalim, at mas nakakatakot kesa kay Mang Boris. Napakagat ako sa labi. Kung si Mang Boris lang, halos hindi na namin kayang tapusin. Paano pa ang mas malaking halimaw? At si Arnold, paano kung siya mismo ang maging susunod naming kalaban? Sa gabing yon, napagtanto ko na ang laban namin ngayon pa lang nagsisimula. Hindi pa ito ang huling laban. Ako si Aling Tendeng, ang tunay na pinuno ng mga awok. Arnold, ayan na siya. Si Aling Tendeng. Grabe, mas malaki pa siya kaysa kay Mang Boris. Oo, pero hindi na pwedeng umatras. Kung si Boris nahirapan tayo, mas lalo na kay Aling Tendeng. Huling laban? Parang huling kembot ko na rin yata ito ah. Pero sige, bahala na. Basta may sabat akong dala, makakalaban pa rin ako. Mga walang kwentang nilalang. Pinatay niyo mga anak ko. At ngayon, kayo ang ililibing ko sa ilalim ng gubat nito. Hindi mo na kami malalago, Aling Tendeng. Ang kapangyarihan ng uma, hindi mo na makokontrol. Ngayon, gagamitin ko pa para tapusin ka. Luisa, dahan-dahan lang ah. Huwag mo hayaang lamunin ka ng kapangyarihan mo. Tama si Mariam Luisa. Gamitin mo lang kung anong kaya mo. Kami ang makikipaglaban, huwag mong pasanin lahat mag-isa.
Ay naku, hindi na ako atras. Eto na sila. Huh? Oops, sorry, natamaan ko. Ang astig ko pala. Halos hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko. Ang liwanag ng buwan, parang spotlight sa gitna ng entablado ng kamatayan. Si Aling Tendeng, nakatayo, galit na galit, habang ang mga awok nakapaligid sa amin. Gutom na gutom sa dugo namin. Pero kahit ganon, hindi ako tumigil. Si Arnold, nasa tabi ko, matibay. At si Tonton, kahit sablay minsan, nakakapatay pa rin ng awok. Isang palo lang ng sibat niya. 2 aswang ang bumagsak. Napangiti ako kahit saglit. Si Luisa naman, kumikinang ang buong katawan. Kita ko at ramdam ko, yun na ang buong kapangyarihan ng Uma na matagal niyang kinikimkim. Hindi niyo alam ang pinasok niyo. Ang sumpa ng Uma ay hindi para sa mga bata. Mabuti nang mamatay ako. Kaysa hayaan ko kayong mag-ari sa lugar na to. Aling Tendeng, hindi mo na kami matatakot. Wala na akong pakialam kung halimaw ba ako o tao. Ang mahalaga, ang puso at paniniwala ko ay mabuti. Arnold, pakanan mo! May awok na papalapit! Okay na yan. Aray ko. Pero teka, nabagsakan ko yung isang aswang. Ayun, patay. Tonton, hindi ko alam kung malas ka o swerte pero ang galing mo. Luisa, ilabas mo na ang lakas mo! Huwag mo nang pigilan pa! Ah! Lahat kayo ay mamamatay! Sa isang iglap, ang sigaw ni Luisa umalingaw-ngaw sa buong gubat. Ang liwanag na kumawala mula sa kanya, mas maliwanag pa kaysa sa araw. Ang mga awok isa-isang nasusunog at nagiging abo. Kahit si Aling Tendeng, hindi kinaya ang apoy ng kapangyarihan ng Uma. Nagtangka siyang lumapit kay Luisa, pero natupok siya hanggang wala nang natira kundi abong tinangay ng hangin. Natahimik ang lahat. Ang gubat biglang tumahimik. At doon ko lang naramdaman ang sakit ng sugat at pagod. Pero sa kabila ng lahat, nakahinga kami ng maluwag dahil ligtas kami. Tapos na ba? Sigurado ba kayong wala nang kasunod? Kasi kung meron pa, ubos na energy ko. Pagod na talaga ako. Tapos na ang laban, Tonton. Wala nang natira sa kanila. Luisa, kumusta ka? Mahina ako. Para po, mabibihag ang katawan ko. Pero, masaya po ako. Kasi ligtas na po kayo. Hindi lang tayo ligtas, kundi buo pa tayo. Pwede na ako magbenta ng chicharon sa palengke. Yehey! Hindi ko may kakaila, Tonton. Malaki ang ambag mo sa labang ito kahit puro sablay ang nagawa mo. Luisa, huwag ka mag-alala. Hindi ka na mag-iisa. Ipapaubaya namin ang kaligtasan mo kay Lola Clara. Oo, siya lang ang makakatulong para makontrol ang kapangyarihan niya. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti kaming bumalik sa normal naming buhay. Ang baryo, muling nagkaroon ng katahimikan. Wala nang halimaw na nagbabantay sa dilim ng gubat. Si Luisa, dinala namin kay Lola Clara. Doon siya inalagaan, tinuruan, at prinotektahan. Minsan, dinadalaw namin siya. At tuwing nakikita ko siyang nakangiti, gumagaan lahat ng pinagdaanan namin. Si Tonto naman, biglang yumaman sa simpleng paraan. Nagtayo siya ng maliit na stall ng chicharon sa palengke. At grabe ang benta niya. Lagi niyang pinagmamalaki
na ang sikreto sa sarap ng chicharon niya ay pagbagsak ng katawan sa lupa. Na syempre, joke lang niya, pero nakakatawa pa rin. Hoy Mariam! Arnold! Libre ko kayo ng chicharon! Special flavor! Pagtalo sa awok! Tonton, kahit kailan talaga, hindi ka na uubusan ng palabok. Pero seryoso ang sarap talaga ng chicharon mo Oo nga, talagang kakaiba. Parang may kakaibang sangkap eh. Secret recipe ko yan! Ayoko ibigay kahit sa asawa ko balang araw. Aba, balak mo palang mag-asawa? Siyempre! Hindi naman pwedeng habang buhay akong third wheel sa inyong dalawa, di ba? Mariam. Matagal ko na sanang gustong sabihin to sa'yo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Arnold, ako rin May gusto din akong sabihin sa'yo. Hindi ko rin inaasahan na sa gitna ng lahat ng gulo, may mabubuo akong damdamin para sa'yo. Masaya ako at pareho pala tayo ng nararamdaman. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ang kasunod ay pagmamahalan. Kung may bukay lang ako, ihahagis ko na sa inyo eh. Hindi ko akalain na ang takot, dugo at gulo hahantong sa pagmamahalan. Dumating ang araw na nagpakasal kami ni Arnold. Simple lang, walang ingranding handaan, pero puno ng pagmamahalan ang bawat isa. Sina Tonton, Lola Clara at Luisa ay imbitado sa kasal. Ang batang Uma, nakikita ko na masaya siya sa piling ng matanda. Ang bayan, muling naging payapa. Ang mga tao, muling ngumiti at natutong bumangon. At ako, hindi ko kailanman malilimutan ang gabing pinili naming lumaban. Hindi lang para mabuhay, kundi para magmahal. At dito nagtatapos ang kwento ng laban kontra awok. At nagsisimula ang kwento ng Arnold at Mariam forever! Mabuhay ang bagong kasal! Salamat, Tonton. Salamat sa inyong lahat. Mariam, mamahalin kita habang buhay at poprotektahan kita hanggang sa kaya ko. Ganun din ang gagawin ko, Arnold. Mamahalin kita at pangahawakan ng pangako natin sa isa't isa. Ate Marian, Kuya Arnold, masaya po ako para sa inyo. I promise, balang araw, babalik ako para ipakitang kaya ko po, kontrolin ang kapangyarihan ko. Luisa, lagi kang may pamilya dito. Hindi mo kailanman kakailanganing lumaban ng mag-isa. At kapag nagkaanak kayo, ako ninong ha, siguraduhin nyo yan. Oo na, Tonton. Ikaw na ang una sa listahan. At doon, tuluyan ang natapos ang kabanata ng laban namin sa mga awok. Ang aming mga sugat, gumaling. Ang takot, napalitan ng pag-asa. At ang pagmamahal, naging sagot sa lahat ng dilim. Hindi kami bayani, hindi rin kami perpekto. Pero natutunan ko na minsan, ang tunay na laban ay hindi lang laban sa halimaw, kundi laban sa takot sa puso. At kung pipiliin mong lumaban, makakahanap ka rin ng liwanag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Mariam. At ito ang aking kwento.